Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. So, sa hindi pa pala nakakilala sa akin, mga pala si JC, isang CAD draftsman. So, for today's video po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng layer sa AutoCAD. So, sa mga baguhan dyan na nag-AutoCAD pa lamang, so unang-una yung paggawa ng layer at kung paano ito gamitin. So, ituturo ko din kung paano mapabilis ang pag-layer mo sa isang drawing. Then, kung ano yung gamit ng merge sa pag-layer. So, yun. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell all para like ang updated sa mga bagong upload na video. So yun, mag-start na tayo. So una, command muna tayo ng LA or yung layer. So dito nakalagay lang is yung 0 and yung depth points. So sa paggawa ng layer or mag-add ka ng layer, kung makikita nyo to na box na to, lalabas dito yung new layer or command na Alt-N, yan, creates a new layer. So pag pindot nito, may lalabas dito na layer 1, then kung ano ang ilalagay niyong pangalan niya is yun yung lalagay natin. Sample natin is yung wall. Yan. Then, pwede na natin ilagay yung kanyang kulay. Yan. O, lagay natin is cyan. Then, yung default niya, pwede na natin iset kung continuous. Yan. Makikita nyo yung load na line type niya is yun, solid. Yan. Yung transparency niya, pwede nyo din set. Yan. So, depende sa inyong gagawin na layer. So, example natin is 30 yung ating wall. Yung line weight niya. Okay. So, yun, meron na tayo na isang layer or na wall. So, ganun lang sa pag create ng layer. Yan. Layer 1 yung unang lalabas. So, gamitin na natin siya. Yan. Kung paano yung gamit ng layer. So, siyempre, isi-set natin yung layer muna. Kung nga wall na yung gagamitin natin, pick lang natin to para yun na yung nakaset na layer. So, pag maglaline tayo, yun na yung lalabas na layer. Yan. Yan. Pag pinik natin is naka wall na siya. So, pwede rin naman natin siyang palitan kung gusto nyong palitan. Kung ilalagay natin sa layer 1. So, magdagdag muna tayo ng layer. Lagay natin column. So, lagay natin magenta. So, magawa tayo ng another na line or box. Pagpalagay natin ito yung column. Yan. So, meron na tayong mga nagawang layer. So, kung gusto nyo baguhin yung kulay niya, dito pwede kayong mag-edit. So, dito yung mabilis na pag-edit ng kulay niya. So, kung yung magenta gawin nating red, so automatic dito sa working drawing magiging red na yung magenta kanina. So kung dito naman sa pinakang working drawing natin gagawin natin green, so yung ano lang ang nabago niya, yung pinakang layer dito, hindi man mismo yung layer dito sa
Properties Manager. Dito siya nagbago sa current na nakaset na layer. So, kaya ang maganda, dito sa properties layer tayo mag-edit. Yan. So, next naman natin is yung paggamit ng by layer at by block. So, yung by layer na yan, kaya nga sumunod yung kulay nito is naka by layer yung ating properties. So, itong wall, kaya pag binago natin yung kulay, nagiging yellow ito, ibig sabihin naka by layer siya. So, yung by block naman, example natin, yung term na block. So, gagawa tayo ng block na object. So, ito yung ating block na naka-block na box. So, pag nilayer natin siya, diba naka-wall yung layer niya, pero kulay red pa rin siya. Yan. So, ang gagawin natin is papasukin natin yung loob ng block para yung kulay nito is sumunod dito sa nakaset na layer. So, pasukin natin, double click. So, itong layer na to is gawin nating by block. Ayan. Kasi naka-by layer siya eh. By block. Ayan. So, yun. Sumunod na sa nakaset na layer yung naka-block na drawing o yung box natin. Yun yung isa pang gamit ng by layer at yung by block. Yan. So, ano pa yung ito eh, kung makikita nyo to, may mga ilaw, tapos may araw, may padlock. So, ito yung pag nilalak natin yung layer. So, example, ilak natin yung wall. Hindi na natin magagalaw yung wall. Then, ito naman, pag pinindot natin yan, yung ito pala. Yung layer niya is mawawala. Pero, pag nakalock siya, hindi siya mawawala. Kaya dapat yan lock natin. Yan. Ayaw. Ay, kaya pala. Dapat pala yung ating layer na ipipress or i-hide, hindi siya nakaset kasi hindi siya gagana. So, yung wall na to is ipatay natin yung ilaw. Then, iset natin to dun sa ayaw dun siya nakablock pa. Dito. Yun, nawala na yung wall na nilayer natin yung line. Kasi, nakapatay yung ilaw ito. Pag pinindot natin yan, turn on, yun, lalabas na siya. So, kahit tayo maggumawa ng drawing at nakaset yung wall na yan, so, walang lalabas na guhit yan. Walang lumalabas. So, yan. Yan o, naglabas na. Then, ano pang gamit sa layer is sa pag nasa layout naman yung view yan, ito naman ay yung press na tinatawag ito. Yan, nawawala din siya, naka-press. Yan yung pag nasa layout naman yung ating ipipress. Yan, tawag doon is press. Yan o, press or
So, in current viewport. So, yung merge naman na sinasabi ko kanina is ganito. So, example, marami kayong layer ng architectural. Example natin is yung architectural. So, di ba marami yung layer column, wall, mga window, door. So, kung gusto mong iset siya sa maraming, iset siya sa isang layer lang, ngari, ginawa mo siyang plan lang, tapos isa lang yung kulay niya. So, sample natin, gawa tayo ng layer na plan. Ayan. Tapos, ang kulay niya is number 8. Ayan. So, yung merge na sinasabi ko, kung gusto nyo ang iset lahat yung layer ng sabay-sabay sa isang layer, ganito ang paggamit ng merge. So, highlight lang natin yung mga layer na i-merge natin. Yan, ito. So, iset muna natin sa 0 kasi yung wall isasama natin. Kasi hindi yun sasabay pag nakaset yung wall. So, itong column, layer 1, tapos itong wall. So, i-right click natin. May lalabas dito na merge. Yan. Merge, select layer. So, yun. Nawala na yung merge natin. Then, ang natira lang yung 0, depth points, at plan. Then, click natin yung plan. Yes. Yun. Yung layer natin is nawala na. Yan. Naubos na yung nawala na, na-merge na, napunta na dito sa plan. So, balik natin naman. So, kung gusto niyo namang malinis yung ginamit nating layer para bumaba yung ng drawing natin. So, sa paglinis ng layer, kahit burahin mo dito, andito pa rin yung layer niya. So, dito na papasok yung tinatawag na parts. So, pag pinarts natin yan, yung mga hindi nagagamit na layer is mawawala. Yan, tingnan mo. Nawala na yung mga ginamit nating layer kasi pinarts natin. Yan. Nandito kasi yung wall kaya meron natira. Pag tinanggal natin yan dito at pinarts ulit natin, yun, nawala na yung wall. Yun yung parts na tinatawag. So, kung maramihan, kung maglilinis ka ng plano, then yung mga hindi mo kailangang layer, pwede mo nang i-purge yun o tanggalin. So, yun. Yun yung gamit at paggawa ng layer. So, kung may comment kayo about dito sa paggawa ng layer, comment lang yun dito sa description or dun sa comment section ng video na to, and then sasagutin natin sa ating next video. So yun guys, salamat sa panood. Sana may natutunan kayo sa itinuro ko ngayon. Ayan. So see you sa ating next video. Ingat!